Mga kababayan, yung sunod. Ano yung sunod mga kababayan? Eto na. Robin Padilla, gumawa ng resolusyon na lahat ng politician ay sumalang, sasalang sa drug test. Sinagot ng palasyo. Alam nyo, minsan mahirap ito, sabi ko sa inyo mga kababayan. Sabi nga ni Vice Ganda, dapat kapag tayo gustong pumasok pagka-politician, lalo na gusto mo maging congressman o senador, kasi yung Senate at Congress is part of legislative yan. So ngayon, ibig sabihin po ng legislative, yan po yung ahensya na gumagawa ng batas. Ngayon, paano ka gagawa ng batas kung hindi ka naman abogado at wala kang alam sa batas? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan na bago ka pumasok dyan, make sure na may alam ka sa batas para hindi ka mapahiya. Ito po mga kababayan, sinagot po mismo ni Yussi Claire Castro si Robin Padilla na kung saan Padilla drug test proposal will violate Supreme Court decision on 2018. Sinagot siya ng palasyo. Na gumawa. Robin Padilla ay lahat ng public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, 'di ba? Dapat kasi once na pumasok kayo sa Senado, sa Kongreso, make sure na may alam kayo sa batas. Kasi mapapahiya po kayo. O pag napahiya kayo, magagalit kayo, sabihin binabash kayo. 'Di ba? Abogada po si Yussi Claire. Alam po ni Yussi Claire ang Republic Act noong 2018 patungkol dito sa drug test for all officials or government official. Ito po ay hindi sinang-ayunan ng Supreme Court, no? Mga kababayan, ang sinang-ayunan lamang ng Supreme Court ay random drug testing. Katulad sa ginawa ni Suberi, katulad sa ginawa ni Rafi Tulfo, katulad sa ginawa ni Tito Sen, na random drug test sa kanilang mga empleyado. Kasi nag-umpisa po kasi ito mga kababayan sa empleyado ni Robin. Di umano na itinuturong nagchuchungke si Nadia Montenegro. So ngayon mga kababayan, alam nyo naman, meron nga tayong kasabihan mga kababayan na kapag nahuli ka, huwag ka nang mangdamay sa iba. Kapag nahuli ka, huwag ka nang mangdamay sa iba. Ma'am Paz Lopez, Miguel Love shoutout po. Huwag ka nang mangdamay. Ikaw lang. Dadamay ka eh. Kaya nga sabi ni Yussi Claire Castro, magbasa muna ng batas bago gumawa ng batas. Kasi baka meron ng batas dyan. Katulad niyan, gagawa sila Bongo. Isa si Bongo sa co-author ng bawal daw, di umano, ang isang public official na ang pamilya nila na may negosyong construction company na tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno. Noon pa may batas na dyan na bawal po talaga tumanggap. Ang mga politiko na may kamag-anak na negosyanteng patungkol sa construction company na mula sa gobyernong proyekto, bawal po talaga. Sinabi po ni Trillanes yan. At ngayon naman, nung pagkatapos nung nabuko, itong si Chongke na gagano ng mata, tinanggi pa. Alam nyo ba, doon pa lang sa pagyuyosi mo sa loob ng government building, may kaukulang parusa na po yun. Mga kababayan, ito paalala ko sa inyo. Once na ikaw ay nasa government building, nakita mo, di ba yung taas ng kisame, merong smoke alarm. Once na kahit mag-vape ka dyan, kahit nga mag-yosi ka dyan, bawal po yan kasi may kaukulang parusa po yan. Pero bakit
sa CR, humit-hit pa. At ngayon kung walang kasalanan, bakit pinag-leave at nag-resign? So ano, ganun na lang? Yeah? Ganun na lang, resign na lang, leave na lang? Eh paano yung matanda sa Isabela nagnakaw ng mangga, ba't nakulong mangga lang ninakaw? Take note, ang mangga, bubunga pa ulit yun, hindi lang isa. Okay lang sana kung ang ninakaw ng matanda, yung buong puno. Yeah? Yung buong puno ng mangga ang ninakaw niya. Eh, bunga lang naman ang ninakaw. Hindi lang naman, Diyos ko, ilan ba ang bunga ng mangga? Magkaigit-igit ka pa sa kakakain mo niyan. Nakulong. Eh, pero ito, may kaibigan na senador, nagchochongke. Di ba? Anyari? Ganun na lang? Kaya nga naniniwala ako mga kababayan na kapag mayaman ka, kapag may koneksyon ka, wala kang batas. Ikaw yung batas. Hindi ka tatabla ng batas. Pero kung mahirap ka, magnakaw ka ng mangga, magnakaw ka ng mais, kukulong ka. Ma'am Jenny Ramos, sabi ko nga, ano bang klaseng mangga yun? Ginto ba yung buto nun? Hindi naman puno ng mangga ang ninakaw eh. Tingnan mo yung may-ari ng mangga na yun, siguro hindi na konsensya. Kung ako no, nakita ko si tatay na nungkit, sige tay, kumuha ka tay. At least kinain. Hindi naman siya nanungkit doon, ibenta. Gusto niya kainin. Diyos ko ba naman? Akala mo ba naman yung mangga, isa lang bunga? Ano yun, isang bunga lang? Ano yun, mangga from Garden of Eden? Yeah? Diyos mio Marimar. Imagine ninyo, yung matanda nagnakaw ng mangga, nakulong. Yeah? Pero yung nagchongke, sa loob ng Senado, may staff ng senador, walang aksyon. Di ba? Mabuhay ka tatay, mangga, sabi ni Ka-Vibes. Di ba? Kung ako na, nakita ko mangga, datay, kumuha ka hanggang magkaigit-igit ka. Punyeta, hindi na nga ako nanguha niya, kaya hindi ko kaya. Sige, pumulot ka dyan. Kung gusto mo magtanim, markutan mo yung isang sanga, tapos itusok mo dun sa harapan ng bahay niyo. Sa amin nga, nagtanim ako ng malunggay. Tapos, wala pang dahon, walang pumapansin. Nung nagdahon na, nauna pa yung kapitbahay. Sabi ko pa nga, kumuha ka isang sangay, tusok mo sa inyo. Para habang naubos mo yung sa amin, mandadahon din yung sa'yo. Di ba? Di ba? Ano ba yung nagchuchungki? Nagmamariwana po, Ma'am Ima, Batikos. Kita ninyo, mga kababayan, bakit ganun, no? Bakit ganun? Kapag sikat ka, actually, hindi naman sikat, laos naman may kaibigan ka, kilala ka, may connection ka, wala. Hanggang gano'n na lang. Hindi nga kinontent ng mga DDS vlogger eh. Nakita nyo bang kinontent nila? Si Harry Roque nag-content, kaso baliktad ang balita. Kaya daw inis yung may nagchuchungke kasi daw para daw masagabal sa pagiging vice president ni Robin sa 2028 election. Putang ina, si Harry Roque ang layo ng narating ng imagination. Kanina nag-live siya, sabi ko sa kanya, Attorney, ano pong lasa nung humba? Ba't nyo po inubos? Hindi ka naman daw invited sa birthday, nakikikain ka lang, inubos mo pa. Nag-live kanina si Roque. Comment ako doon, Attorney. Anong lasa po ng humba? Kasi ang issue ni Roque doon, mga kababayan, ay patungkol daw sa gera-gera na naman daw sa Mindanao. Sabi ko, ito si Roque kung ano-ano lang na-i-imagine sa kakakain to ng humba. Tapos may nag-comment, wow, Attorney, hiyang ka sa klima ng Europe, malamig ba dyan? Sabi ko, kuminis lang yan dahil sa mantika sa humba. Inubos niya biruin yung mga kababayan, ang kakapal na mukha nito mga DDS, no? Hindi ka invited, tapos pumunta ka doon, una ka pang kumain kaysa nag-birthday, inubos mo pa. Tapos ngayon, nung nalaman na inubos mo, nagagalit ka pa, mag-English, idadaan mo sa English, may kakilala akong ganyan na vlogger. Yung kaibigan kong vlogger, nag-birthday. Tapos doon ginanap sa kaibigan ko din vlogger na bar. Ngayon, yung vlogger na pumunta, hindi invited. Ngayon, yung kaibigan kong vlogger, yung anak niya, sabay sila ng birthday. Kumuha ng alak doon sa bar, yung mamahaling alak, yung mga Jack Daniel, mga Black Label, kumuha. Aba, itong vlogger na hindi invited, kaibigan din namin to. Kumuha din ng alak. Ngayon, ang akala niya, libre nung nag-birthday. Aba, kumuha.
Ngayon, sabi nung nag-birthday na vlogger, aba, ba't ka kumuha? Saan ka nagpaalam? Sabi niya, iyon lang nakaupo doon, kumuha din eh. Diba? Sabing ganon. Sabi naman nung kaibigan kong vlogger, aba, in-invite ba kita? IDDS, ano yun? Hindi ko na pangalanan na. Basta DDS vlogger yun. Yung nag-birthday na kaibigan ko, BBM vlogger. Sabi niya, aba, bakit hindi ako pwedeng kumuha? Nandito nga ako, birthday mo nga. Sabi naman nung nag-birthday, ang birthday nun si Papa Trix. Kilala niyo si Papa Trix? Kaibigan ko yun, BBM vlogger. Sabi ni Papa Trix, aba, natural lang kumuha, kay anak ko yun eh. Ba't ikaw hindi ka naman invited? Ang lakas ng loob mong kumuha ng alak. Di ba? Ma'am Maria P. Palisok, di ba? Na ganun pa daw. Alam mo yung hahawak pa sa gilid. Kumuha ng alak. Bigyan mo kami dito, isang ganun. Kasi nakita niya yung anak ni Papa Trix, kumuha din. Tapos, gumanon pa daw. Alam mo yung gumaganon sa gilid, sa baywang, na maywang pa daw. Na maywang. Nung namaywang ganyan, sabi ni Papa Trix, bakit ka kumuha? Hindi ka naman invited. Di ba? Ganyan talaga sakit niya. Tingnan mo si Harry Roque. Tingnan mo, hindi siya invited doon, pumunta siya. Tapos kinain yung humba. Ngayon, nagalit yung lalaki kasi hinanap ni Aldo. Aldo ba yun? Sabi nung sponsor, asan yung humba pinaluto ko? Ba't wala na? Niya? Asan yung humba na pinaluto ko? Ba't wala na? Kinain ni Roque. Putang inang yan. Diba? Kinain ni Roque yung humba. At ngayon, nung hinanap na kung nasaan ang humba, nag-English na si Roque. Para sa humba lang, dami ganyan-ganyan. Inaway na niya yung Alvin na vlogger, yung laging nag-update doon sa dahig ni Sarah. Organizer daw yon. Ngayon, si Alvin ang inaway niya. Sabi niya, English pang ganun. Kaya si Alvin, sabi naman ni Alvin, wag mo kong ginaganyan-ganyan. Kasi hindi naman kayo invited to, kinain niyo yung humba. Diba? Diyos mo yung marimar. Diba yan ang mahirap sa kanila. Yung kaibigan ko si Papa Trix, nag-birthday. Yung hindi invited, kumuha ng alak, kamahal-mahal. Diba? Ma'am Amy Carpio, may galap shout out po. Kumuha ng alak yung hindi invited na vlogger na mewang pa. Diyos mio marimar, ganyan ba talaga kapag DDS? Diba, Ma'am Susan Vergara? Alam ni Ma'am Susan yan. Si Ma'am Susan isa sa sponsor dun eh. Diba, Ma'am Susan, Ma'am Lilito Nine, alam nyo yan. Ma'am Maria P. Palisok, alam nyo yan. Diyos mio marimar. Tingnan nyo ngayon, no? Diba? Gagawa ng batas para daw i-drug test lahat ng opisyalis ng gobyerno. May batas na yan eh. Random drug test lang. Pero hindi po lahat sabay-sabay i-drug test. Katulad sa ginawa doon sa Davao, sa City Hall ng Davao. Diba? Nag-random drug test doon. 37 kay mga empleyado sa City Hall, positibo sa droga. Mga kababayan. Yun po ang tawag po doon, random drug test. Pero wala po sa batas na ganyan. Ngayon, mga kababayan, tinanong si Yossi Claire kung tutol ba siya. Verification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, Hindi ko sinasabing hindi pabor. apo. Yan ay labag sa batas. Thank you po. Hindi sinasabi ni Yossi na hindi siya pabor. Pero labag yun sa batas. Kasi nga, kung lahat, mga kababayan, ng government employee, no, or government official, ay naka-drug test, malaking pera po ang magagastos niyan. Malaking pondo po. Diba? Katulad niyan. Pero pag ipa-random drug test mo, kunti lang ang magagastos. Katulad niyan. Diba? Another funds na naman. Katulad niyan sa Senado. Kung hindi nahuli si Chongke, ni Robin, nagpa-random drug test ngayon lahat. Yung ibang senador parang hindi naman yata kumasa. Yung iilan lang. 'Di ba? Diyos mio marimar. Robin, bago kay gumawa ng ganyang batas, random drug test na yan,
Kaya, unahin nyo muna yung mga staff ninyo at yung opisina ninyo. Kaya, para sumunod yung iba, para kakagat yung iba. Katulad kay Subiri, kumagat. Kay Rafi Tulfo, kumagat. Tito Sen, kumagat. Oh, bakit yung ilang opisina dyan, hindi? Tapos ngayon, magagawa ka ng batas, lahat? Hindi nga kayo kumagat sa random, tapos ngayon, ipapalahat nyo pa. Paano kayo papaniwalaan? Paano mangyayari yan? Dapat kagatin nyo muna yan, lahat ng senador, pati yung opisina ninyo at mga staff ninyo, ipa-random drug test nyo. Ngayon, pag negative kayo lahat, nasa ano na yan kung aprubahan ni PBBM yan. Kasi syempre, kung ako kay PBBM, nakakahiya naman. Hindi ko aprubahan to. Yung Senado na nagsulong ng batas na ito, lahat sila negatibo. O sige, aprubahan ko na ito. Para lahat ng ahensya ng gobyerno, bago sumalang, pag nanalo, automatic drug test. Sabihin natin, every 6 months may drug test. Di magiging batas na yan. Mahirap kasi yung mag-implement ka ng batas, tapos nang galing pa sa'yo yung issue. Di ba? Yan ang problema, mga kababayan. Mahirap magpa-implement ng batas kung mismong galing sa'yo yung issue. Naresolba mo na ba yung issue na yon bago ka magpa-implement ng ganyang batas? Alam niyo, kaduwagan yung ganyan eh. Alam niyo, yung para matakpan lang yung kahihiyan. Di ba? Para matakpan lang yung kahihiyan, gagawa ka ng batas, samantalang yung opisina mo, hindi ka pa nagpa-drug test. Hindi pa nagpa-random drug test. Kaya nasagot ka ngayon ng palasyo, labag po yan. Another gastos, another pondo na naman, nagsayang lang. Labag po yun sa batas kasi bawal po yan according sa Supreme Court. Di ba? Hello po, Lying Eye. Mega love shoutout po of official Karatsky Force. Ayan, mega love shoutout po. Di ba? Ito yung sunod. Mga kababayan, ito na, PBB.